Umarangkada na ang ikalawang bahagi ng taas singil sa toll. Handa naman ang Toll Regulatory Board na magbigay ng exemption sa mga biyahero ng agri-products. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinayagan ng Toll Regulatory Board na magtaas sigil sa toll ang North Luzon Expressway kasunod ng second tranche ng add-on toll para sa Candaba 3rd Viaduct na binuksan noong nakaraang taon. Kaya naman malaking adjustment daw para sa mga dumaraan sa NLEX ang toll hike, kagaya na lang na delivery driver na si Conrad na nagmamaneho ng Class 2 vehicle. Talagang malaking epekto kasi lalo na yung mga yung mga tracking kasi namin, pagka dumadaan, mas malaki ang charge. End-to-end naman ng NLEX ang binabiyahe ni Oliver pauwi sa kanyang probinsya sa Isabela. Yung sala pang kwan namin, pang gas na pupunta sa tollway. Kung babalikan, napagkasunduan ng TRB at NLEX Corporation na hatiin na lang sa dalawang tranche ang pag-adjust sa toll para hindi mabigat sa bulsa ng mga motorista ang adjustment fee. Base sa bagong toll matrix ng NLEX Open System, mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang idinagdag para sa Class 1 vehicles, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos sa Class 3. Para naman sa mga biyahe patungong Santa Ines, Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang taas singil sa toll para sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3 vehicles. Isa rin sa maaapektuhan ng toll increase ang cost ng pagbabiyahe ng retail price sa mga produktong agrikultura. Kaya mungkahin ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SIDAG sa toll operators na bigyang exemption ang mga nagbabiyahe ng mga agricultural products. May sagot naman dito ang Toll Regulatory Board. That was the protocol po noon na ginawa natin na Ma'am Belle. Kailangan ma-accredit mo sila ng DA kasi sila po ang nagbibigay ng, kumbaga, yung identification kung sino itong mga grupong ito na bibigyan natin ng exemption. Kung wala po yun, hindi po natin malalaman kung sino ang nararapat at saka hindi mabigyan ng ganong klaseng pribilehiyo. Sa kabila ng taas singil, sinigurado naman ng TRB na makikinabang ang mga motorista sa patuloy na pagpapaganda sa serbisyo ng NLEX, kabilang ang maayos sa pamamalakad at maintenance. Sa Martes naman ang groundbreaking ng NLEX Segment 8.2 mula Mindanao Avenue hanggang Quirino Highway na layong maibsan ng traffic palabas ng Mindanao Avenue. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.